Hi guys! Welcome back to our channel. Ang tagal ko nang hindi nakapag-vlog, nakapag-post ng videos. So, yun. I-share ko lang yung magiging travel ko sana sa Bahamas. Yes. Daming nagtatanong sa akin syempre yung mga kakilala ko, lalong-lalo na yung kapamilya ko. Kasi alam talaga nila aalis na ako. Nasa Maynila na nga ako guys. Nag-post na ako sa Facebook. Pero nung nasa Maynila na ako, hindi pa ako nakapag-post talaga ng naka-flight. So, si husband ay nasa Bahamas na assign ngayon. So, doon sa work niya, allowed yung spouse na magstay within 6 months. So, kumuha kami ng tourist visa ko. Actually, twice. First, na-cancel. Second one is now na-approve. Worth. Good for 3 months yon yung visa ko sa Bahamas. So, syempre, bago ka naman makapag-apply, dapat may ticket ka na. Number 1 yun. Kasi makikita yung back and forth mo na ticket. Number 1 yun sa pag-apply ng visa. Electronic visa nga pala guys, ang pag-apply ng visa papuntang Bahamas. At saka wala naman ng interview. Kasi electronics lang. Basta, ipasa mo yung lahat ng requirements na hinihingi o yung available na requirements na meron ka. In different videos, ipapakita ko sa inyo kung anong mga requirements na yung ginamit namin para ma-approve ako sa Bahamas tourist visa. So, yun na nga guys, dapat supposedly my flight is August 21, 2025. 2025 syempre, no? 2025 pa ngayon. So, in advance ko, pamunta Maynila, kasi alam naman natin na bagyo-bagyo. So, in advance ko, 18 nandun na ako. 19. So, 21 yung flight ko. Night ng gabi, ng 20. Talaga hindi na ako nakakatulog kasi yung utak ko sobrang anxious ako. Hindi ko alam kasi parang kinakabahan ako. First time ko kasing mag-travel na hindi ako OFW. First time ko mag-travel na, alam mo yun, yung tourist. So, parang dami kong nakakita sa mga videos na na-offload, ganon. Baka gawin din sa akin. Siyempre, hindi naman mura yung ticket papunta doon. 100 plus 1,000. So, malaki. And then, so parang gabi pa lang, actually 3 days pa lang guys, nag-apply na ako ng e-travel visa. Apply na ako. My flight is from Manila to Hong Kong, then Hong Kong to JFK, New York, and then JFK to Andros Island, then to NASA, and then to NASA, Bahamas. I will fly again another flight going to Andros Island kasi isla yung part din ng isla ng Bahamas yung si husband. So parang dami kong flight, total nun around 32 hours kasama na nung mga stopover at saka yung layover. So, ito na nga guys, pagdating ko doon, sobrang aga ko pa. Talagang inagahan ko kasi hindi na ako nakatulog. 2 AM gising na ako. Kasi, kabado ako. Yung mga baka i-offload ako ng immigration. Kasi, wala na akong work guys eh. Na lang ako eh. Housewife. Pinapadalahan na lang ako, alam mo yun. So, talagang iniisip ko pero prepared ako sa mga requirements na meron ako. Yung talagang babalik ako sa bansa natin. Siyempre, yung number 1 na yung sa bahay, yung land title, ganon. So, parang, yung parang conscious ako na parang so, number 1 yung i-travel, yun talaga, ko na yun. Tapos na ako nag-fill up 3 days before pa kasi pwede na ka na mag-fill up 72 hours eh. So, nakapag-fill up na ako. May QR code na ako noon. So, I'm ready na sa aking mga isasagot.
Tsaka, totoo naman talaga isasagot ko eh. Hindi naman talaga ako magstay doon. 3 months lang maximum ako doon. And then, so parang, yung utak ko, kabado, alam mo yun. So parang, lagi pinagdasal na sana walang aberya mangyari. Kasi yung mahal nga ng ticket. Iniisip ko yung ticket. Kasi 2 beses na kaya kami na ng ticket. Yung first na kinancel nila ng Bahamas. Kasi syempre, may ka noon eh, may itinerary. Nung kinancel, so kinancel din namin yung so yung, buti na lang, yung nakuha na ticket ni B, ng asawa ko, hindi naman yun promo. So, na-refund, pero may $200 na cut. So, parang laki din ng $200 So, after nun, pagdating ko ng airport, alas 7 pa guys, nandun na ako. Ang flight ko is 12:30 PM. So, inagahan ko talaga kasi kung mahaba ang pila sa immigration. So, pagdating ko doon, Terminal 3 kasi ang Cathay Pacific. So, pag ko sa Cathay Pacific, confident pa ako guys. So, confident. Kasi inisip ko, sa immigration ako magkakaroon ng kabang-kabang dibdib eh. So, parang pagdating doon, "Hi ma'am, saan punta mo ma'am?" Papunta akong Bahamas. So, bigay ko yung passport ko tsaka yung itinerary ko. Chinek niya. Then, after niya, "Ma'am, yung visa niyo po, ano po yung gagawin niyo doon?" Yun yung sinabi sa akin yun ang tanong sa akin nung staff ng Cathay. Kasi check-in nga ako. Ngayon, sabi ko, i-visit ko si husband. Mag-stay ako ng 3 months doon. Sabi ko, okay ma'am. Tapos, nung chinek niya, sabi niya, "Ma'am, may layover po kayo sa JFK, US, New York?" "Yes po," sabi ko. "Mag-layover po ako doon. Connecting flight po ako doon." Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, "Ma'am, saan po yung visa niyo?" Yun na guys. Visa. Hinanapan na naman ako ng visa ng JFK, US of A. So, yun na nga guys. Doon ako nasabit. Wala kaming alam. Inosente kaming 2 mag-asawa. Hindi namin na-anticipate na kailangan pala ng visa kahit connecting flight ka lang. Yes guys, kailangan ng visa. Yung mga walang alam na katulad ko, at least ito ma-share ko, na kailangan pala talagang mag-search o magtanong o alam mo yun. Hindi kasi kami kumuha ng travel agency o kasi nga naman wala akong ginagawa sa bahay. So parang naisip ko na yun first, actually nung sabi ko ni husband na kinakabahan ako, sabi niya, "Huwag kang magkabahan kasi you ready." Sabi niya, "Ready ka na, may papers kaya pakita mo sa immigration na yung visa mo sa Bahamas, tapos may plane ticket ka ng pabalik kasi round trip na yung ticket ko eh." And then sabi niya, "Meron ka na ring tawag dito yung papel ko, yung papers niya rin. Katunayan, marriage certificate namin, ganun. Sa ano pang i-question sa'yo ng immigration?" Yun na inisip ko. Di sabi ko, "How about the US immigration?" Sabi ko ganun sa kanya. "You don't need to be worried because," sabi niya ganun, lang din. Hindi ka naman papasok ng US talaga. Sa airport ka lang." Sabi niya. "Mag-ano ka lang naman dun eh. Connecting ka lang dun. Tapos, after ng ilang oras, sakay ka na ng another plane, papuntang Bahamas." Hindi pala ganun, guys. Kaya nung pagtanong sa akin ng, sabi ko tinawagan ko agad si husband, sabi ko, "Wait lang po. Wala namang pila that time kasi sobrang aga pa." Tinanong ko si husband ko, "Habi, hinahanapan ako ng visa ng JFK sa US." Sabi niya, nagulat pati siya. Sabi niya, "Ha? Bakit kailangan?" Sabi niya, "Hindi ka naman kailangan na. Kasi may visa ka na sa Bahamas." Ganyan. Sabi ko, "Habi, hinihiyan talaga ako." Ngayon, yung sabi nung sa akin. Kasi, tapos tinanong niya yung manager niya. Syempre, flight ko na that time, diba? Sabi ko, "Please, paki-search naman." Ayun, sinearch niya. Kailangan nga, guys.
all connecting flight na dadaan talaga ng US, kukuha ng transit C1 visa. So, doon pa namin talaga nalaman, and it's not easy. Hindi lang din nung araw na yun, mag-apply ka, i-approvehan agad. May interview din pa pala. So, yun, doon kami nasabit. Parang, we're devastated, syempre. Ano na kami, yung parang, yung utak namin, yung matagal-tagal na hindi kami nakikita, diba? December pa siya umalis, so parang ilang buwan na rin. So parang yung utak namin talagang ready na yung parang binuhusan ng tubig na malamig. Ayun. So buti na lang, hindi pa malayo pang oras, kinansela naman namin yung ticket ko. Another cancellation na naman ang ginawa namin. Another $200 na naman yung penalty. So, at least, hindi nasayang. Kasi sabi nga ng katay sa akin, ma'am, apply po muna kayo ng visa kasi sa November 21 pa naman yung visa nyo ma-expire. Sabi ganun sa amin. Sabi ganun sa akin. Hindi ba talaga pwede? Hindi naman ako pupunta ng US. Dadaan lang naman ako siya nga. Kahit na, ma'am, hindi po talaga kayo makakapasok. I-deport po kayo. So, anong gagawin ko? So, wala. It's our fault. Pareho kami. Pareho kami guys na, pareho kaming walang alam. As OFW, nasanay ako na, hindi ko rin talaga naisip eh. Sanay kasi ako na pag nag-connecting flight, kasi dati, laging may connecting flight yung uwi ko pag Kuwait, dadaan ng Qatar or dadaan ng Dubai, tatakan ka lang. Titignan lang yung passport mo, tatakan ka lang kasi nandun yung visa mo sa destination mo eh. So, yun ang iniisip ko guys. Yun ang nasa isip ko. At yun din ang nasa isip ng husband ko. So, pareho kaming walang alam. So, yun. Anyway, it's been ilang days na. Parang ngayon lang ako nakagawa ng videos kasi parang hindi nag-sink in sa isip ko ba, yung parang gulong-gulo yung isip ko. Siyempre, ang laki ng gastos namin guys eh. Malaki na yung gastos namin sa, hindi lang yung gastos, yung emotional naming dalawa. Yung emotional naming dalawa. Na purnada. Pero, sabi nga nila may reason ang lahat ng mga bagay-bagay. So, hindi natin alam kung ano. So, anyway, na pagpasyahan ng husband ko na nagpapasyahan namin na parang cool lang muna namin yung pagpunta ko doon kasi ang daming nagiging tawag dito, aberya. First, yung unang apply ko, hiningian kami ng requirements na mag-send daw ako ng katunayan na nagtrabaho yung husband ko doon. We sent everything. And then, after a few hours, kinancel nila. So, parang, na naman kami. So, yun. Yung parang, tapos, marami pang, bago pa kami nakapagpasya ng kasi nagkaroon ng hurricane, warning doon. Sabi pa ng husband ko mga around 3 days before ako mag-flight, sabi niya baka hindi ka makapag-flight kasi kapag nag-hurricane dito, i-evacuate kami sa US, wala kang visa. So parang, itutuloy ba natin to? Yung parang, sabi ko ganun, sabi niya, kasi Monday yung Tuesday yung flight ko ng papuntang Maynila. Before Sunday, dapat malaman na nila kung yung hurricane talaga itatama sa Bahamas. Kasi iba yung hurricane guys, sobrang yun. Ipagka ganun, talaga sila. I-evacuate sila. Sa US sila i-evacuate. Siyempre, hindi naman ako American citizen. So parang, oh my God. So ngayon, parang cool off muna namin yung yung pagpunta ko ng Bahamas. So yun. Dapat nagtatanong akala ko ba dahil nasa ka na? Well, mahirap mag-explain sa kanila kasi parang isa-isahin mo lahat ma-explain. So ito guys, sa mga gustong mag-travel ng Bahamas, i-share ko lang yung experience ko na
bakit hindi ako nakarating doon. Kasi ganun nga sa nangyari. So, parang lesson learned sa akin na parang kailangan mo talagang, kahit may connecting flight ka, hala, sige, i-search mo talaga, i-search mo kung anong kailangan pang papilis. Diyos ko, para ako nasanay kasi ako guys na, yun nga, nasanay nga ako sa nung nasa Kuwait pa ako na hindi kailangan ng, pag nag-connecting flight, hindi na kailangan ng visa. So, parang, anyway, sabi nga nila, may reason ang lahat na mga pangyayari. So, yun. Sana magustuhan nyo. Sana mayroon kayong matutunan kahit papano. And I will take a video para sa requirements at sa step by step paano mag-apply ng visa sa papuntang Bahamas para sa mga gustong magkuha ng visa tourist visa sa Bahamas. Kasi you know, Bahamas is the most beautiful, one of the most beautiful beaches there. Lalong-lalo na sa NASA. We're excited pa naman guys. Ang dami na itinerary na sa asawa ko na doon. Anong gagawin namin doon? Sa NASA kasi nga sa anniversary namin. So, walang nangyari. So, we'll see kung anong susunod na gagawin namin. So, yun. Yung parang ano lang guys. Lesson learn. Lesson learn lang talaga. Kasi mahirap. Mahirap na hindi ka mag-search, hindi ka mag-tanong, ulo talaga kami idea, walang nakapag ano sa amin. Siyempre, lahat ng mga tito-tita ko, dito lang naman, hindi na magta-travel mga yun. Wala din naman kaming kamag-anak na nasa US na ganun ang ginawa. Nag-Bahamas, tapos duman, wala. We don't have any idea. Kaya pala sa kaka-research ko ngayon, tinignan ko yung mga ano, kaya pala yung mga nalala ko tuloy yung pinsan ko na nagsumakay ng cruise ship. Kumuha siya ng, sabi niya kasi ano naman kasi yun, agency yun eh. Sabi ng tita ko na nakapasa na siya sa ano US visa niya. Sabi ko, okay. So I was thinking na ang company niya US or company, doon siya mag-work. Yun pala, doon siya sasakay sa ano anyway, dadaan sila sa Alaska eh. So parang yun ko, so transit visa din siguro yun. Hindi ko nakakausap yung pinsan ko kasi busy yun kaya hindi ko ginugulo. So parang ganun pala. Kaya dami ko tuloy natutunan ng mga nagbi-videos na mga seaman. Ano sila, mayroon ding tinatawag na transit visa pero hindi C1. I don't know, transit visa din pero iba din C1D. May ganun. Kami ganun pala yun. So parang okay. At least ngayon alam ko na. Kaya sa sunod alam na namin, 'di ba? Parang emotionally, syempre na-devastated kami sa aming mga emotions. Pero anyway, okay lang. May sabing there's reason why it is happened, 'di ba? So may plan ang Lord kung bakit hindi nangyayari yung lahat ng plano natin. So thank you for watching guys, and sana i-subscribe nyo, i-like nyo na rin. Thank you.